Good day sa inyo mga kalikots ko. Meron tayong gagawin ngayong araw na to na isang laptop na Lenovo, laptop na parang tablet siya, Lenovo. Yan. So, ang model niya is Lenovo MIIX 310-10ICR. Tablet siya, di bale. So, naging problema daw sabi nung customer ko, hindi daw nagbubot ng maayos. So, ito siya. Para siyang tablet. Laptop na tablet siya. Natatanggal yung ano, yan. Keyboard niya, tsaka yan. So, bit natin. Check natin kung naging problema. Kita pala ako sa reflection, no? On natin. Yan, nag-on. Ayan. Ang nangyari, blue screen. Recovery. So, problema niya, blue screen of death siya. So, para natin to, magawa natin to, kailangan natin i-reset. So, power off natin muna, guys. Ang pag-reset ito para siyang para siyang sa tablet din, okay, cellphone. So, may power button yan, tapos may volume up, volume down. So, press natin yung power button sa volume up para mapunta tayo sa BIOS niya. Test natin. Yun. Yun. Ito lumabas. Ayusin ko na yung camera. Oops, sorry. Yan. So, punta tayo ng BIOS setup. Tignan natin. So, ayan yung mga settings niya. Punta tayo sa configuration. Check natin secure boot. Naka-on. Gawin natin off. Tapos, setup mode platform. Papagpipili lang dito. Wala siya. Nakiklik siya. Ano ba ito? Hindi nakiklik. Kumagana ba yung mouse? Subukan natin ng factory restore case. Yan, try natin. Kung ma-reset natin yung Windows. Yes natin. Tapos yan. Yung secure boot, ibalik natin ulit sa sa off. Yan. Then mag-exit na tayo dyan. Exit and save changes. Yes. Tingnan natin kung bubot siya. So, mag-ready na rin tayo ng Windows installer ito. Windows 10. Kabit ko na to. Baka maghanap eh. Recovery pa rin siya. So, off natin ulit. Tapos balik tayo sa sa BIOS. By pressing volume up dito,
tsaka start button para pumalik sa Novo menu. Hindi ko makita. Yun. Tapos punta na tayo sa ano guys, sa boot menu. Wala siya nakitang EFAI. So check natin. Wala, exit, di nakita yung external. Ito, external USB. Exit ulit natin. So balik na naman tayo sa ganun. Off ulit. Tapos volume up ulit siya. Then power on. Mahirap lang kasi pindutin eh. Lubog na yung power on kasi. Yun. Sana makita na yung USB. Pag hindi, gamit tayo na ibang USB ulit. Yan. Boot menu. Ay! System recovery. Sige, pasok na sa system recovery muna. Yan. Check natin muna. Tapos dyan tayo sa system recovery mag-boot sa USB kung makikita. Yun. US keyboard. Ayan, troubleshoot tayo. Kita ba? Subukan natin ano. Ito UEFI firmware settings. Restart to UEFI firmware settings. Restart. Kasi UEFI itong ano ko, installer ko na to eh. Ayan. So check natin yung configuration ulit. Off naman. Yes po ito. Ayan. Ayan. Try to reset to setup mode. Yes. Exit. Exit message changes. Yes ulit. Masyadong maliwanag lang dito sa lugar ko eh. Kaya punong-puno na reflections. So ganun pa rin. So doon tayo sa Novo button ulit tayo. Boot menu tayo. Tsaka lang guys. Volume up na naman. Hanggang makita yung USB dapat. Yan, boot menu. Hindi pa rin kita. So try tayo mag-ibang USB. Ayan, exit natin ulit. Then ulitin na naman natin.
Kasi yung isa kasi installer ko na yun, Tiny OS yun eh. Maliit lang kinakain sa hard drive nun. So, ito naman, official ng Windows 11 talaga to, na installer. Although Windows 10 tong laptop, try natin. Balik ulit tayo sa volume up and power na naman. Kung papasok na naman tayo sa boot menu, pang ilang time na ba? Yun, nakita na yung installer ko. UEFI, USB device by storage device. Ayan, click natin. Ayan, nag-boot na. So, ganyan na lang natin to. Mag-boot sana sa loob ng USB ko. Pag hindi, gagawa tayo ng installer ng Windows 10 na UEFI siya. Ayan. Tagal lang mag-boot kasi Intel Atom siya eh. X5. Pero naka Windows 10 na design sa kanya. Ayan. Hintayin lang natin mag-boot. So, matagal talaga siya mag-load. I-pause ko muna pag nasa loob na siya. Doon ko na lang ito yung video. Matagal siya mag-boot eh. Para di kayo magantay ng matagal. Yun, tayo ulit nagbabalik. Ayan guys, lumabas na yung installation. Di lang kita, masyadong malit kasi rito. So, magmamouse tayo. Hirap naman to. So, maliit. So, tab. Yan, tapos Alt-N. Alt-I to install. Yan. So, yan siya guys ha. Nanigarilyo na ako. Tagal kasi kanina eh. Matagal lang talaga mag-setup siya. No? Kasi Atom siya eh. Ano pala to? Ang storage pala nito is parang 64 gig SSD. Yan, so Alt A to accept. Alt N. Huwag na tayo gumamit ng keyboard. Kaya lang ano pala mouse. So keyboard na gamitin natin. So yan, nakikita niyo yung mga partition size. So delete na natin itong mga to. So gumagana yung mouse. Yan. Alt D and delete. Tapos okay. Tapos lahat ng drive burahin na natin yan. Alt D ulit para fresh install ng OS. So Alt D, then okay. Tapos ito Alt D, okay. So buo na siya. Isang drive partition na lang siya. Kita ba?
Hindi kita focus. Sobrang lit kasi. So anyway, basta mag-create tayo ng new. Tapos apply. Sabi niya okay daw. Yan. So pag nakita natin yan, i-next na natin to. Set up natin yung Windows na. Yan. So guys, ipopost ko ulit ha. Pag natapos tong setup na to, pag reboot niya, doon ko i-continue ulit. Para di humaba video natin. Saglit lang guys. Tayo po muli nagbabalik sa Goetz Kaikot Adventures. So ito, nagre-restart na po siya ulit. So ang tagal natin inantay. Yan. Tignan natin kung magbuboot siya sa sarili niyang ano, drive. Tignan natin kung anong lalabas sa hula. Yun. Ayan, diba? Ayan, so nagbuboot siya sa drive niya. Kahit wala na yung USB na yan, pwede natin tanggalin. Ayan. Para ituloy niya yung setup niya. Ayan. So, installing na siya. Ganun natin. Para kita. Kung nagustuhan nyo pa itong mga videos na ginagawa ko, pwede ba hingin nyo pakihingin sa inyo na maging subscriber kayo, mag-subscribe kayo sa akin, paki-click yung subscribe, paki-click yung notification bell, tapos i-all nyo para lahat ng mga videos na ginagawa ko i-updated kayo at nakikita nyo. Ayan. Antay lang natin siya mag-setup sa loob ng Windows. So, bali tablet pala siya, no? Tablet na laptop siya. Detachable tong keyboard, tsaka yung ano, yung mga USB ports. So, hindi ko muna tinanggal ang ganyan yan. Mamaya, hindi ma-detect mga to eh. Patapusin ko muna ng Windows. Pumasok siya muna ng Windows. So, pwede ko siyang hugutin, gawing tablet mode or desktop mode. Diba? Yan, testingin natin yan. Sana tumire-diretso siya. Kasi ang problema nito is blue screen of death. May problema daw sa boot device. So wala siyang error code. Ang error lang na lumalabas sa kanya is UEFI error. Boot device error siya. Yun. So ganito talaga siya katagal mag-setup kasi babata kung ano processor speed niya. Atom to eh. Atom X5 ang nakasulat. Dito. Ayan. Kasi may sentimental value sa customer natin tong laptop. So gusto niyang buhayin, tsaka maliit lang daw sa lamesa niya. Pero kung sa akin tong laptop to, siguro install lang ko ng ano to, mababang OS, mga Windows 7 or gagamit ako ng Linux OS. Mga Linux yan, mga sabihin natin mga Linux Mint. Yan. Ubuntu, ayan, pwede. Para magamit siya sa mabilis sa browsing.
Pero gusto niya mabuhay ito siguro, magpe-Facebook na siya dito, Messenger, ganyan. Pero hindi na dito mag-advise na gagamitin mo pa sa Zoom to. Kasi mababa lang yung ano ito, memory nito eh. Parang check ko nga sa ano, ang specification niya. Teka lang ha, tingnan natin. Adulas yung paha. No, it's so ouchy. Ouchie? Yeah. Okay. So, ang tagal na, diba? Bali, ang specs nitong ano, nitong tablet with keyboard dock is ano ba siya? 4 GB lang yung memory niya. May wifi, may LAN. Ay, may wifi, wala palang LAN. Bale, ano ba to? 64 gig lang yung ano niya. eMMC na storage niya. So, mababa. Tapos, ano niya, ang processor niya is Intel Atom X5 Z8350. Ayan, so masasira to, disposable to. Mababa lang speed niya, 1.44 GHz lang. Ang stock na Windows ito, Windows 10 Pro 64-bit edition. So Windows 11 natin, pasok naman to. Yun nga lang, customize Windows 11 natin na mababypass yung TPM niya, security. So yan, ganito katagal talaga yung pinaka installation niya. Yung memory pala nito, sabi sa specification sa internet is ano to, built-in to na 4 gig DDR3L. So pag sabing DDR3L, 1.3 volts lang yan ang ano na memory niya. So yung memory to is hindi siya yung detachable. So naka-embed to. So nakahinang, naka-soldered sa motherboard niya. Hindi ko lang alam kung nakahinang din yung eMMC niya. Malamang siguro nakahinang na rin yung eMMC niya, yung storage niya. Parang eMMC na mga cellphone. Kaya hindi na siya upgradable. So palitin siya. Sakali, palit buong unit na. So ano nangyari? Nag-reboot na siya.
Pumasok ka sa Windows setup. Kung hindi, talagang Windows 10 talaga. Gagawa ko installer ng Windows 10 mini customize para lang malaki ang storage device itong masisave natin sa itong laptop na to. Nakakatuwa naman siya, maliit lang siya. Ayun, pumasok. So nga pala, touchscreen pala din to kasi ka-tablet nga siya. So sabi sa specs, 10 multiple points daw sabay-sabay. Diba, pag sa cellphone, 5, pwedeng magana 3, ganyan. Sabay-sabay multiple points siya. So pag pumasok sa Windows to, hanggang doon na lang gawin kong video kasi siyempre ko-customize ko pa to para bumilis. Tatanggalin ko yung mga bloatware para lumakalaki yung storage space niya. Then tatry ko install ng Office 2016 tsaka browser lang na Google Chrome tsaka antivirus na. Kung sakali antivirus niya siguro yung gamitin ko na yung default ng Windows, yung Microsoft Defender na lang, Windows Defender. Ayan siya. So at least pumasok na. Wala ako nakikita sa ano to sa internet na nagre-repair nito So ito lakas loob lang tirahin natin, di ba? Lahat ma-setup natin to. Tapos mapunta lang natin sa loob ng Windows. May wifi siya pero lagyan natin I don't have internet connection. At di siya gumagana. Touch. Gamitin yung mouse. And then continue with limited setup. Tsaka na lang natin i-connect sa internet mamaya to. Ayan na. Yung installer ko, customize siya kaya automatic. Meron na agad siyang username. Unlike sa traditional installation, yung ikaw mismo mag-i-input pa ng username, ganyan. Kaya mabilis ang gawa lang to. Pero sa ganitong unit, mabagal to. Ayan. So, sa mga nanonood sa video na to, please comment below kung magkano singilan nyo sa Windows installation pagre-reformat o sa mga ganitong kalakaran na gawain nyo. Pag-format, pag-backup, ganyan, magkano singilan nyo. Paki-comment na lang down below. Kasi ako, mababa lang ako sumili sa amin dito. Unlike sa mga malls, kasi nagbabayad ng mga pwesto. Tsaka sinasabi, kailangan Windows license. So sa akin naman, Windows na gamit ko, si license naman. Kasi meron ako Microsoft account. Kasi nga, IT nga ako. So, meron akong account talaga doon na pwede mong libre i-download naman yun. At the same time, meron akong license key na volume license tawag doon. Paper license siya. So, pwede kong install sa mga clients ko. Ayan. Pero yung ibang technician na kakilala ko, gumagamit sila ng activation na bang bypass nun. Ayan, nasa loob na. Magro-rotate kaya to pag ginaganito. Wala siyang auto rotation. So, i-rotate ko ba to just in case.
Yan. At least pumasok na tayo sa loob ng Windows. Diba? So, i-update ko yung mga drivers ito. So, hanggang dito na lang muna tayo siguro. Kasi ko-customize ko pa to. So, nakikita nyo, working siya. Test natin, hugutin. Ayan. Ayan. Mabagal lang siya. Kasi may mga updates pa to. So, kailangan natin i-updates. Diba? So, hanggang sa muli, guys. Ah, pag nagustuhan nyo pala aking videos, paki-click po yung like and paki-hit ang notification bell. Tapos, pag-click yung notification bell, i-all nyo para updated kayo sa lahat ng mga videos ko na i-upload. So, hanggang sa muli, guys. Okay na to. Paalam!